Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makamuluhang balita ngayong araw. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang birthday wish at ito ang maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi nagbabago ang kanyang wish mula nang magsimula siya sa kanyang political career. At sa pagkakataong ito, naging partikular ang Pangulo sa kanyang birthday wish at ito ay ang kanyang pangarap na wala ng Pilipinong magugutom. Magdiriwang ng kanyang ika-68 na kaarawan si PBBM sa September 13. At ganun pa rin, hindi talaga nagbabago. Sana maabot natin yung aabutin natin yung aking pinapangarap na wala nang gutom na Pilipino. Hataw Balita ngayon! Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng proteksyon ng mag-asawang Diskaya sa gitna ng kanilang nalalaman sa mga umano'y irregularidad sa pagpapatupad ng infrastructure projects ng gobyerno. Kabilang ito sa naging pahayag ng Pangulo sa Cambodia bago siya bumalik ng Pilipinas matapos ang kanyang ilang araw na state visit. Samantala, nakatakda ng ilabas ni PBBM sa mga susunod na araw ang detalye ng binuong independent commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, natukoy na nila ang nararapat na ibigay na kapangyarihan sa independent body at kung sino-sino ang bubuo nito. There is the system of the witness protection, and if they qualify as witnesses who will testify, then the state is of course willing to provide them with protection. And if there is, and even before that, if there is a recognized threat, then of course we will protect them, not because they are making allegations, not because they are part of the investigation, but because they're Filipino. Hataw Balita ngayon! Iginit naman ng ilang senador sa Department of Budget and Management sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Finance kahapon na dapat ito magkaroon ng mas epektibong budget management. Anila, dapat masusing suriin ng DBM ang mga sinumiting budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bunsod na rin ito na mga kinakaharap na issue tungkol sa di umano'y korupsyon sa mga proyekto. Muli namang binigyan diin ni Budget Secretary Amenna Pangandaman ang identification, monitoring at checking ng mga projects ay hawak ng kani-kaniyang mga ahensya at wala sa kapasidad ng Budget Department. DBM is Department of Budget and Management. We wish that the term management magkaroon po ng The management aspect of your department must guide all this. We're relying on DBM to clean up yung mga basura para hindi naman umakyat dito basura rin. Yun ang nangyayari ho ngayon. Ang DBM is the gatekeeper of our budget And we need you to make sure that the NEP is credible pagdating na sa amin. Ang sa DBM lang po at saka sa DBCC is that we provide them the ceiling of their budget sa DPWH. And then yung loob po nun, sila po. Hataw Balita ngayon! Planong sampahan ng kaso ni Senator Jinggoy Estrada si Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito'y matapos idawit ni Hernandez ang mambabatas sa mga anomalya sa flood control projects. Tinawag naman ni Senator Joel Villanueva na isang demolition job ang pagdawit din sa kanya ng former DPWH official sa umano'y anomalya. Kahapon isiniwalat ng dating DPWH official sa pagdinig sa House of Representatives ang involvement umano ng dalawang senador sa mga anomalya sa flood control projects. Naggalit talaga ako, talaga napamura ako, napakasinungaling nitong taong to. Because first of all,
Hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Hataw Balita ngayon. Nilinaw naman ni Curly Descaya na wala siyang direktang transaksyon kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico na dating House Appropriations Panel Chairperson. Kahapon, humarap din sa Infracom hearing si Curly Descaya, asawa ni Zara Descaya na may-ari ng siyam na construction firms. Isang araw, ito'y matapos nilang ihayag sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagtanggap ng kickbacks mula sa kanilang mga proyekto ng ilang DPWH officials at incumbent at dating miyembro ng House of Representatives. Wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Zaldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Hataw Balita ngayon. Tumanggi munang magbigay ng komentaryo ang Office of the Ombudsman sa mga inirekomenda ng Commission on Audit at Department of Public Works and Highway na masampahan ng kaso kaugnay ng maanumalyang government flood control projects. Kasunod ito ng pagsusumite ng dalawang ahensya ng sulat kasama ang audit reports na naglalaman ng mga irregularidad sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo, dadaan sa kanilang opisina ang nasabing kaso kaya nais muna nila itong makita bago magbigay ng anumang pahayag kaugnay nito. I refuse to comment kasi babagsak sa amin yung case. Until makita namin yun, wag muna mag-comment. I hope you understand. Hataw Balita ngayon. Isang malawakang pagkilos ay nahahanda na ilang grupo sa gitna ng tila talamak na korupsyon sa bansa. Nakaamba ang mga pagkilos sa Metro Manila, partikular sa EDSA Ortigas, gayon din sa Davao City at Cebu City. Sa araw ng Biyernes na inorganisa ng Bangon sa Bayanan Movement. Kasama rin sa mga nananawagan ng pananagutan si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman sa ilalim ng Duterte Administration, Greco Belhica. Hinihikayat nito ang mga opisyal na nasasangkot na gumawa ng hakbang upang patunayan ang kanilang integridad. The people should let their voices heard. This time, let us not forget, let us not forgive, let us act. Ang politiko are unrestrained. Ang nag-iimbestiga ang dapat imbestigahan. Now, to give chance to the congressmen and to the officials who were mentioned, I think delicadeza for them to at least take a leave of absence and give a report or give out to the media a 10-year SALN. Yung 10 taon SALN nila, give it to the media para ma-examine natin and then sign a waiver of their bank accounts para mapatunayan lang natin na hindi talaga sila nagpayaman sa kanilang pwesto, and then legally ask the ombudsman to do an impartial probe on them. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng saloobin si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa paglilihis umano ng usapan sa House probe kaugnay sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Congressman Duterte,
Bagaman inilahad na ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at iba pang resource person na nagbigay sila ng payola sa ilang opisyal ng pamahalaan, dinadivert umano ng ilang kongresista sa Infracom ang issue sa ilang proyekto sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City sa halip na litisin ang talagang may sala. Hamon ni Congressman Pulong, ilabas ng lahat ng kongresista ang kanilang budget at ipakita ang aktwal na proyekto sa distrito para malaman kung sino ang totoong nagseserbisyo at sino ang nangungurakot. Binigyang din ito na dapat ibalik sa usapang Martin Romualdez at Saldico ang pagdinig para maniwala umano ang publiko. Panawagan nito, huwag gamitin ang pamilya Duterte bilang panakipbutas sa totoong issue ng korupsyon. Hataw Balita ngayon. Buo na ang Senate officers isang araw matapos magpalit ng liderato ang Senado nitong Lunes. Si Senator Vicente Tito Soto III ang Senate President habang si Senator Panfilo Lacson naman ang Senate President pro tempore. Si Senator Juan Miguel Mig Zubiri ang Majority Leader. Si Senator Riza Hontiveros ang Deputy Majority Leader. Si Senator J.V. Ejercito ang Deputy Majority Leader. Si Senator Alan Peter Cayetano ang mangunguna sa minority bloc habang sina Senator Joel Villanueva at Senator Rodante Marcoleta ang Deputy Minority Leader. Hataw Balita ngayon. Pangungunahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang bagong Senate Minority Bloc na nabuo isang araw matapos ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Kabilang sa Minority Bloc ang mga Duterte supporters na sina Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Gayun din sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Senator Rodante Marcoleta at former Senate President Chis Escudero. Hataw Balita ngayon. Nadala na bandang alas 6 ng hapon kahapon si former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez sa Custodial Center ng Philippine National Police. Opisyal siyang na-turn over mula sa kustodiya ng Senado noong Lunes na cite and contempt si Hernandez dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Kahapon naman, sinabi ng Senate President Tito Soto III na nagkasundo sila ni House Speaker Martin Romualdez na dalhin si Hernandez sa PNP Custodial Center para sa kanyang kaligtasan. Hataw Balita ngayon. Muling nagpaalala ang Civil Service Commission sa mga government official and employees na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusugal kahit pa tapos na ang oras ng kanilang trabaho. Sinabi ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo na hindi pinahihintulutan kahit pagpasok lang sa mga kasino. Batay rin anya sa Executive Order 292 at Administrative Code of 1987, bawal sa mga government officials at empleyado ng gobyerno ang ma-engage sa mga illegal gambling katulad ng sabong at ng weteng. Binigyang diin ng opisyal na nakasisira ng imahe ng mga public official ang pagsusugal at pwede rin silang masampahan ng kaso kaugnay nito. Nagkikreate po yan ng isang hindi magandang imahe para sa isang naglilingkod sa bayan. Okay? Kasi alam naman po natin ang pagsusugal ay isang bisyo. Kung ang gagawa po niyan ay ang nagtatrabaho sa pamahalaan, maaari pong mag-create yan ng hindi magandang impression. Hataw Balita ngayon. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinanggal niya si General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police at dahil hindi ito sumunod sa direktiba ng National Police Commission o NAPOLCOM. Binigyan diin ng Pangulo ang chain of command. Ayon pa sa Pangulo, ilang beses na rin niyang nakausap si General Torre ukol dito. But we had many discussions about it beforehand. Hindi lang daw talaga niya magawa. So sabi ko, wala tayong magagawa kung gano'n ang sitwasyon. Hataw Balita ngayon.
Dumating na sa bansa ang ikalawang Miguel Malvar Class Frigate ng Philippine Navy na tatawaging BRP Diego Silang o FFG-07. Gayunman, isa sa ilalim pa sa Technical Inspection and Acceptance o TIA ang bagong Guided Missile Frigate ng Pilipinas bago tuluyang maisama sa active fleet ng Philippine Navy. Dito sinusuri ang kumpletong sistema ng barko mula sa makina, radar, armas at komunikasyon hanggang sa safety equipment. Kasama sa proseso ang Sea Acceptance Test kung saan sinusubok ang bilis, maneuverability at kapasidad ng barko habang naglalayag. Makakatulong ang bagong barko sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa pagbabantay at pagtatanggol karagatan ng bansa. Upon joining the active fleet, the 2nd Miguel Malvar Class Frigate will enhance the Philippine Navy's operational readiness, maritime domain protection, and capability to uphold a free, secure, and rules-based international order. The overall posture that this will give to the Philippine Navy and the AFP is that we have more capable ships that could patrol our maritime domain for longer periods of time. And they are fully supported through our forward operating bases. Yes, good morning amigo at good morning Annie, nakaparehas kong nakadilaw ngayon. Bumalik si Prince Harry sa United Kingdom para sa isang linggong serye ng mga opisyal na aktibidad. Isa sa mga dinaluhan niya ay ang taunang Well Child Charity Award sa London na may layong parangalan ang mga batang may malubhang kondisyon sa kalusugan at mga taong nag-aalaga sa kanila. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Dumating mula Estados Unidos nitong umaga ng Setyembre 8 si Prince Harry patungong Windsor upang mag-alay ng bulaklak sa kapilya kung saan nakalibing ang yumaong si Queen Elizabeth II sa ikatlong anibersaryo ng kanyang pagpanaw. Pagkatapos nito, dumalo si Prince Harry sa taunang Well Child Charity Award sa London na may layong parangalan ang mga batang may malubhang kondisyon sa kalusugan. Sa aktibidad na ito, nagbigay ng talumpati ang Duke of Sussex at pinuri ang mga batang may malubhang sakit sa kanilang katapangan at katatagan. Kinilala rin ng Duke ang matinding pagmamahal ng kanilang mga pamilya at mga taong nag-aalaga sa kanila. Ayon kay Prince Harry, ang okasyong ito ay nagsisilbing inspirasyon bawat taon upang kilalanin ang mga tagumpay ng mga batang may matinding pangangailangang pangkalusugan. Kabilang sa pinarangalan ay ang 6 na taong gulang na si Esme Maglenchi mula sa Stoke-on-Trent na sumailalim sa 35 operasyon at humaharap sa araw-araw na hamon sa kalusugan. Samantala nitong Martes, nagtungo si Prince Harry sa Nottingham upang i-anunsyo ang isang malaking donasyon sa isang proyekto na Children in Need. Sa Miyerkules ay magtutungo naman siya sa Imperial College London upang bisitahin ang Center for Blast Injury Studies. Hindi naman siya nakaligtas sa mga espekulasyon kung magkikita sila ng kanyang ama na si King Charles. Hindi pa nagkikita ang mag-ama mula noong February 2024. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Naglunsad ang Department of Homeland Security ng isang bagong inisyatibo na tinawag nitong Operation Midway Blitz. Ito ang humahataw na balita ni Cass Carriedo. Target ng inilunsad na Operation Midway Blitz ng pamahalaang federal ng Estados Unidos ang mga illegal immigrant na sangkot sa mga krimen sa lungsod ng Chicago, Illinois. Isa sa mga insidente na binibigyang diin sa operasyon ay ang hit and run noong Enero 2025 na ikinisawi ng 20 anyos na si Katie Abraham. Ayon sa mga autoridad, ang suspect sa naturang insidente ay isang undocumented immigrant. Inaasahang daan-daang opisyal mula sa Homeland Security ang mag-ooperate mula sa isang naval base sa labas ng Chicago upang isakatuparan ng malawakang Immigration and Customs Enforcement Operation. Layunin ng hakbang na ito ang pagpapauwi sa mga immigrant na walang legal na dokumento at may record ng kriminalidad.
Sa isang pahayag, inakusahan ni Homeland Security Assistant Secretary Tricia McLaughlin si Illinois Governor J.B. Pritzker at ilang lokal na politiko ng umano'y pagpapalaya sa mga miyembro ng gang, rapist, kidnapper at drug trafficker. Mga individual na ani ay naglalagay sa panganib sa buhay ng mga mamamayan. Naglabas din ng matinding babalasin ng Pangulong Donald Trump at Homeland Security Secretary Kristi Noem na nagbigay diing walang ligtas na lugar para sa mga kriminal na illegal immigrants. Dagdag pa nila ang mga hindi sumusunod sa batas ay masusing hahanapin, aarestuhin, ide-deport at hindi na muling papayagang makapasok sa bansa. Samantala, sinabi naman ni U.S. Senator Dick Durbin na karamihan sa mga Amerikano ay hindi sumusuporta sa mga anti-immigrant na hakbang ng Administrasyong Trump at nananawagan ng mas makataong solusyon sa usapin ng imigrasyon. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Mark Carney nitong Lunes, September 8, ang $80 million Tariff Relief Fund. Bunso dito ng patuloy na pagpataw ni US President Donald Trump ng taripa sa Canada. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita. Si Oraline Quijano live. Hello Oraline, kumusta na? Sino ba ang magiging eligible na makatanggap ng Tariff Relief Fund? Good afternoon, Marie. Ang $80 million Tariff Relief Fund na inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney ay para sa mga small hanggang medium-sized business sa Atlantic Canada. Kabilang dito ang probinsya ng New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia at Prince Edward Island. Patuloy na naapektuhan ng mga Canadian businesses sa bansa simula ng patawan ito ng Estados Unidos ng taripa. Lalo na ng 50% taripa sa mga sektor tulad ng bakal at aluminyo. Layunin ng pondo na tulungan ang mga negosyo na apektado ng taripa galing Amerika upang makapagpalawak sa mga bagong merkado at mapalakas ang mga supply chain. Ayon kay Carney, tutulong ang pondong ito sa mga industriya sa Atlantic Canada na harapin ang makabagong hamon, mag-innovate, modernize at palawakin ang operasyon. Ikanatuwa naman ng Atlantic businesses kabilang ang Atlantic Chamber of Commerce at Kalipu First Nation ang hakbang na ito. Samantala, inaasahang magtatakda ng meeting si Prime Minister Carney kay Newfoundland and Labrador Premier John Hogan at mga energy leader ng rehiyon. Balik sa'yo, Marie. Oraline, talagang mainit pa rin usapin ito, no? Pero bukod sa relief fund sa mga taripa, ano pa ang ginagawa ng Canadian government para naman ma-offset ang epekto ng mga taripa? Maria, aninunsyo din ni Prime Minister Mark Carney nung bukod sa funding ay yung Buy Canadian policy ng federal government ng Canada kung saan kabilang dito ang encouragement na lahat ng mga procurement na tax-paid dollars for the federal government ay galing sa mga Canadian suppliers at nagbigay din sila ng roadmap para sumunod ang mga provincial hanggang municipal governments na suportahan ang mga Canadian-made and to only procure from Canadian suppliers as much as possible. At bukod dito, tinaas din ni Carney ang funds ng Regional Tariff Response Initiative mula $450 million to $1 billion Canadian dollars. Marie? Alright, isang magandang balita na may ginagawa din ang Canadian government para naman sa kanilang mga citizens at saka sa mga businesses tungkol naman sa taripang ito. Salamat Oraline Quijano mula naman sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. At magandang balita pa rin para sa ating mga kababayan dahil patuloy na bumababa ang renta sa Canada sa loob ng 11 buwan ayon sa ulat ng rentals.ca at Urbanation. Nananatili pa rin naman itong mataas kumpara sa 2020 national average rent ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco.
Ayon sa pinakabagong ulat ng National Rent Report, mas mababa ng 2.3% ang average asking rent sa Canada kumpara noong nakaraang buwan. Mas mataas pa rin ito kumpara sa renta noong 2020 ng 1%. Higit na bumaba ang upa sa mga apartment sa Alberta ng 3.5% kumpara noong nakaraang taon. Sumunod naman ang British Columbia na mas mababa ng 2.7%, Ontario sa 2.5%, Nova Scotia sa 2.2% at Quebec na bumaba ng 0.2%. Bagamat bumaba na ang renta, malaki pa rin ang epekto nito sa affordability crisis ng bansa. Ayon sa ulat ng Center for Policy Alternatives, kailangang kumita ng isang residente ng Vancouver ng $78,699 kada taon para makapagrenta ng one-bedroom apartment. Sa Toronto, kailangang kumita ng $78,333 kada taon. Bumaba ng 7% ang renta sa Calgary ng halagang $1,911. Nananatili ang Vancouver na pinakamahal sa average rent na $2,820 kada buwan. Bagaman nakakita ito ng 10% na pagbaba ng renta kumpara noong nakaraang taon. Sumunod na ang Toronto na pinakamahal sa $2,606 kahit na bumaba na ito ng 3%. Samantala, tumaas naman ang renta sa Saskatoon ng 7% at 1% naman sa Regina, Edmonton at Winnipeg. Tumaas ang upa sa Edmonton ng 10% kumpara sa nakalipas na 2 taon o 25% sa loob ng 3 taon. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon! Nakatakdang ibalik ng Australia Post ang pagpapadala ng small parcel shipments sa Estados Unidos sa September 25 at posibleng mas maaga pa. Ito ay matapos makahanap ng solusyon sa pagtatapos ng de minimis rule ng US sa low-value goods. Ito ang humahataw na balita ni Danny Del Lleva. Pagkalipas ng 2 linggo, inanunsyo ng National Delivery Service Australia Post o AusPost na ibabalik na nito ang serbisyong pagpapadala ng low-value shipments sa Estados Unidos sa September 25. Ayon kay AusPost Parcel, Post and E-Commerce Services Executive General Manager Gary Starr, prioridad ng delivery service ang agarang paghanap ng solusyon sa pagtatapos ng de minimis rule ng US sa shipments na may halaga sa pagitan ng $100 at $800. Hindi handa ang mga sistema ng AusPost sa pagpapataw ng taripa sa maliliit na parcel dahil kailangan ay bayad na ito bago pa pumasok sa Estados Unidos. Bagamat nakaplano ang muling pagpapadala ng small shipments sa US sa September 25, walang pumipigil na ipatupad nila ito ng mas maaga. Sa kasalukuyan ay may kasunduan na ang AusPost sa isang third-party platform na siyang mamamahala sa itatakdang taripa sa small shipments. Layunin ng karagdagang taripa na mapigil ang malalaking online sellers sa maling paggamit ng shipping services at harangin ang mga ipinagbabawal na substances tulad ng fentanyl. Subalit ayon kay Monash Business School Senior Lecturer Nicola Charwat, higit na apektado dito ang maliliit na negosyante na nagbebenta ng direkta sa American consumers. Kasama dito ang mga nagbebenta ng sustainable clothing, gifts at mga produktong sadyang gawa sa Australia tulad ng cosmetics, food at wine. Danny Del Lleva, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng Seaside Scenery Photo Contest sa Saudi Arabia bilang pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Samantala, magsasagawa naman ng Embassy on Wheels sa Al-Aqsa, Saudi Arabia mula September 19 hanggang September 20. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Nag-anunsyo ang Philippine Embassy sa Korea hinggil sa mga kalahok sa skills training program na Basic Barista Training.
Makikita ang listahan ng mga kalahok sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHNKorea. Gaganapin naman ang training sa September 14 sa second floor Centro Rizal sa Philippine Embassy mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Iniimbitahan naman ng lahat ng Pilipino sa Saudi Arabia sa isasagawang Seaside Scenery Photo Contest sa Jeddah. Maaari magsumite ng inyong entry hanggang September 17 sa tinyurl.com/Seaside Scenery Photo Contest 2025. Iaanunsyo ang mananalo sa September 21. Para sa judging criteria at iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHLinJeddah. Naglabas naman ng listahan ng Philippine Embassy sa Egypt ng passports na ready na for release. Mag-schedule lamang ng appointment upang i-claim ang inyong mga passports sa bit.ly/CairoPE appointment. Maaari namang makita ang kumpletong listahan ng passports na ready na for release sa bit.ly/CairoPE release PPT. Sa araw ng inyong appointment, huwag kalimutang dalhin ang inyong resibo at lumang passport. Samantala, magsasagawa naman ng Embassy on Wheels sa Al-Asa, Saudi Arabia mula September 19 to 20 sa Grande Day Hotel. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport services, notarials at civil registry. Pinapayuhan ng ating mga kababayan na magdala ng cash bilang mode of payment sa mga araw na ito. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Sa ating mga kababayan, magandang araw. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, September 10, 2025. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado pa rin ng easterlies ang Katimugang Luzon, maging ang Visayas at Mindanao, at nagdudulot pa rin nga ho ito ng maulap na papawirin at mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular ho dito sa Silangan at Katimugang bahagi ho ng Luzon area. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap naman na papawirin at mga thunderstorms, ang mga localized thunderstorms, ang pwede pong maranasan sa Visayas at Mindanao dahil rin po sa easterlies. Ngayon ay wala tayong LPA sa loob ng ating area of responsibility. Pero sa labas po ng ating area of responsibility sa silangang bahagi ng bansa, malapit po ito sa eastern boundary ng ating PAR, ay may namomonitor po tayong cloud cluster at may posibilidad at hindi natin nire-rule out ang possibility na mabuo ito bilang isang LPA in the next 24 to 36 hours kahit patuloy po tayo mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol po dito sa cloud cluster na ito sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, para naman sa real-time updates ho ng ating rainfall and flood warnings and alerts, bisitahin lamang po natin ang website na ito, ang panahon.gov.ph, para po makita natin yung mga ini-issue o mga latest na ini-issue po ng Pag-asa Regional Services Division natin ukol sa mga posibilidad ng mga thunderstorm warnings o kaya naman ay rainfall warnings at flood warnings. Samantala, para sa pagtaya po ng ating panahon, nasahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mataas po na tsansa ng mga pagulan sa maghapon na ito dito sa Isabela Province, Aurora, Quezon, Laguna, Rizal, maging sa Batangas, sa buong Kabikulan at Marinduque Province dahil pa rin po yan sa epekto ng easterlies. So saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan at mag-ingat na rin ho sa mga posibilidad ng pagbaha. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Calabarzon, natitirang bahagi pa ng Mimaropa, posible rin ng mga localized thunderstorms o mga isolated at pulupulong mga pagkidlat pagkulog, especially sa hapon at gabi dahil sa easterlies. Gayon din, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang inaasahan po dito sa natitirang bahagi pa ng Luzon, dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. So very possible din dyan yung mga localized thunderstorms o yung mga pagkidlat at pagkulog, especially po sa hapon at gabi.
Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahan natin for today. 17 to 23 naman sa Baguio City, 24 to 32 sa Lawag City, 24 to 33 sa Tuguegarao City, 24 to 29 degrees Celsius sa Legazpi City, habang sa Tagaytay ay 22 to 29 degrees Celsius. Samantala, para naman sa Kabisayaan, asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Improved weather po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang inaasahan. Posible nga lang ho at hindi natin inaalis ang mga tsansa ng mga thunderstorms dahil easterlies din ho ang umiiral dito. Samantala, dito naman sa Palawan, as I mentioned po, sa natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa din ng mga localized thunderstorms. At para sa pagtaya ng ating mga temperatura sa Tacloban from 24 to 31 degrees Celsius, gayon din ho sa Cebu City, 26 to 31 degrees Celsius naman sa Iloilo City, 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 to 33 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 22 to 33 sa Zamboanga City, 24 to 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, at 24 to 34 degrees Celsius sa Davao City. At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist, Loridine de la Cruz, Galicia. Loridine, magandang umaga po. Maraming salamat. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Inaresto ng Bureau of Immigration ng 3 Chinese national dahil sa pagtatrabaho ng walang tamang dokumento sa bansa. Kinilalang mga ito na sina Su Yonglian, 38 anyos, Lin Jinsing, 42 anyos at Kai CG, 44 anyos. Nasa kote sila sa isang komersyal na building sa Davao City. Batay po sa investigasyon, si Su ay gumagamit ng pangalang Pilipino sa negosyo sa kabila ng working visa na nakapetisyon sa Binondo, Manila. Gayun din si Kai kahit sa Davao na nagtatrabaho, habang si Lin naman ay nahuli hawak ay tourist visa lamang. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, nilabag ng 3 ang immigration laws ng Pilipinas kaya agad sila ang inaresto. Hataw Balita ngayon. Magpapatuloy ang regular na operasyon ng Zamboanga Port sa kabila ng pagkansila ng kontrata sa konstruksyon ng Passenger Terminal Building o PTB. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, nakatakdang isailalim sa rebidding ang proyekto at posibleng may isagawa ito ngayong taon. Kasunod ito na opisyal na pag-anunsyo ng PPA sa pagkansela ng kontrata nito sa Mac Builders Incorporated dahil sa matinding delays mula nang pasimulan ang proyekto ng 2021. Sa ngayon ay nasa 56% na o 56% pa lamang ang physical accomplishment ng proyekto, habang 18% naman ng kontrata ang nabayaran sa dating contractor nito. Alinsunod sa PPA policy na walang down payment o advance payment. Hataw Balita ngayon. Naghanda ng Negros Oriental Bamboo Industry Development Council o NOBIDC ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month ngayong Setyembre. Ito ay sa pakikipagtulungan ng private sectors at mga government agency. Si Ryan Salatandol humahataw. Nagtakda ang Negros Oriental Bamboo Industry Development Council ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month ngayong Setyembre. Ito ay sa tulong ng private sectors at mga government agency. Ang Kawayan Collective na miyembro ng Philippine Bamboo Council ay kilala sa mga produktong kawayan at modular homes. Isa sa mga tampok ng pagdiriwang ngayong buwan ay ang alok ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na kurso tungkol sa engineered bamboo, bamboo processing at bamboo production. Ito ang kauna-unahang uri ng training na magkakaroon ng National Certificate 2 o NC2 accreditation mula sa TESDA. Magpupulong ang Bayawan City Government at TESDA sa September 15 para magtayo ng assessment center bago simula ng technical vocational course. Malaki ang potensyal ng industriya ng kawayan sa Negros kung may sapat na kasanayan,
training at market para sa mga nasa industriya. Hindi lang bilang kahoy ng mahirap, kundi para rin sa iba't ibang produkto at gamit. Kabilang din sa mga aktibidad ang hands-on bamboo construction workshop sa Kawayan Collective at isang pagpupulong tungkol sa bamboo housing project para sa mga dating rebelde sa bayan ng Basay. Ang DTI ang nagsisilbing sekretariat ng konseho dahil kabilang ang Kawayan sa mga priority industry cluster ng ahensya bukod pa sa kape at kawayan. Nakikipag-ugnayan din ito sa mga local government unit o LGU para magtatag ng kani-kanilang bamboo councils upang tutukan ang kanilang sariling industriya at makatulong sa pagpapalago ng lokal na industriya. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Idinaan naman sa isang jobs fair ang ika-31 taong anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Bataan. Si Mel Aquino, humahataw. Dinagsa kahapon ng daan-daang mga aplikante sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan ang isinagawang World Cafe of Opportunity ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bataan. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng ahensya. Dinaluhan ito ng iba't ibang domestic at overseas company na nag-aalok ng iba't ibang mga skilled working position gaya ng welder, bartending, hospitality at marami pang iba. Sa pakikipagtulungan ng Local Government of Bataan, Department of Migrant Worker o DMW, Public Employment Service Office o PESO Bataan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kung saan nakapagtala ng 44 na hired on the spot kumpara sa nakalipas na pagkakataon na nakapagtala lamang ng 11. Napakaganda po ng naging ganap po natin ngayon na World Cafe Opportunities dahil may mga nakisama po sa atin na mga employment, mga anong tawag ba nito, itong sa ating overseas companies na nakilahok po ngayon. Almost 10 po sila. And meron din po tayo mga 20 na local industries. At isang masaya pong nagagalak po akong ipaalam sa lahat na ito pong programa namin ngayong araw na to ay nagkaroon ng 44 na hired on the spots. Isang malaking na po ito sa naganap last year na nagkaroon lang kami ng 11 na hired on the spot. And ngayon para gumanda yung programa dahil meron na rin nga mga overseas companies na nakilahok sa akin. At syempre po ayun ay sa pakikipagtulungan po ng provincial government to Bataan and the Department of Migrant Workers. Sa lahat ng local government units ay patuloy ho nating lalo pang palakasin ang pag-aaral pagdating po sa technical, vocational, and we really want Bataan RD to be the hub when it comes to all technical vocational opportunities. Lalong-lalo na, nandyan nga po yung aming mga economic zones, yung ating pong mga Freeport area na ngayon pwede po mag-expand sa buong lalawigan ng Bataan. Ang World Cafe of Opportunities ay isinasagawa taon-taon. At para naman sa mga aplikante na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa nasabing jobs fair, ay maaari pa rin makapag-apply sa mga susunod na schedule ng TESDA World Cafe of Opportunity. Mangyari lamang na magtungo sa Facebook page ng ahensya na TESDA 3 Central Luzon. Melakino, humahataw sa balita ngayon. Ayan, Ani, at meron tayong shoutout yung mga utang mo. Yung utang kaya kahapon, sige, mauna ka na. May mga utang tayo na babatiin. Ito, diyan sa Texas. Yan, Eddie, Liel, and family. Magandang umaga. Lagi siyang nanonood sa atin. Maraming salamat po sa patuloy panonood. Yung mga nanonood naman po diyan sa Canada. Ayan. Navera, Auntie Ondet, Navera, Reyes, family, Rentoy family, magandang hapon po. At magandang umaga. I don't know kung anong oras diyan. At syempre, yung mga kasama naman natin ngayong umaga, dito na lang. Si Christian, kasama ko dito si Jackson, kasama ko syempre, si Carl, and of course si Aljan, si Josa, si Alex, si Bernie, at saka si Paraon. Of course, si Adet, nandiyan dyan sa loob. Sino ba yung mga kasama natin dyan? Adet,
Nariyan si Justin. Maraming salamat. Rodrigo, Rap, Belinda, Justin, Arian. Ayan. And special mention to Catherine Satio, Kia. Ayan. And George Ivardalosa. At of course, Attorney Ruth Soriano. Lagi nanonood yan, Attorney Ruth. Mga BP natin. Yan. Magandang umaga po sa inyo. BP Joseph, BP Bong, BP Noli, and of course, kay BP Cherry. Kasama po dyan si JMJ Eusebio at Ate Arlene Rason. Good morning, Attorney Mel. Oo, at yung mga suki din natin sa California, meron tayong mga suki doon at talagang ini-invite pa nila yung mga kakilala nilang mga Pilipino doon, ano? Kagaya ni Tito Rolly at Tita Delia Bose at ganun din sina yung mag-asawang Anita Salvador at Ariel Salvador from San Diego, California. At siyempre si Elena Yang at si Emma Chikuhara sa Japan naman yun, Ani. At yung aking may bahay, nanonood si Glenda at ang aming unika iya, si Alicia at ang aking tita Nene La Pastora. Okay na ba? Sabi ni Adet, hindi kami mangungutang, ha? Pakakautang tayo ng 2 minuto kung magsusobra pa kami. Sige, hindi na po. Ayan. Sige para po. Lahatan na. Shout out po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 3 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Hihabol ko na lang yung TV Cup. Ayan, stop. Ayan, Vadik and Miss Beth Gamboa. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, Talatang 7. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.